Kasama ng mga anghel, kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Halina, halina, kami ay harapin. Panginoon, Panginoon, Pastor, kasama ng mga anghel, kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan sana ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan o pagkukulang. Sa amin, ika'y tagahilom namin makasalanan, O Kristo, maawa ka sa pamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon.
Pagdasal natin ng mga OFW, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, mga tumutulong sa ating simbahan. Ang pagbuti ng kalagayan ng mga may sakit, tulad ni Sister Terry, Father Check, Father Luciano, Alona, Karina, Leon Shekifara, Juliet, Rudy. Manalangin tayo. Tomas Cuenca. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, mapapakinggan natin ang pangako ng Panginoon sa mga Israelita. Itinapon sa Babylonia na malapit na ang araw na maghahari ang katarungan at kapayapaan sa pagsibol ng sangang matuwid mula sa lipi ni David. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, yaring haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahalin sa iyo ng bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahanga-hangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siyang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa Our Lady of Lasalle Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nakalulungkot isipin na marami sa atin ngayon ang hindi na komportable sa katahimikan. Gusto natin laging nagsasalita. Gusto natin laging may tunog, may ingay. Kapag kay biglang tumahimik, nagtataka na tayo. Nababuzzer na tayo. Baka may kung ano. Mas komportable na tayo sa ingay. Sanay na tayo sa ingay. Halimbawa na lang, dito sa loob ng simbahan, kinakailangan pang umikot ng mga usherettes para paalalahanan kayo, huwag magkwentuhan. Na dapat ay hindi na. Kasi dapat matik na. Nasa simbahan tayo, dapat tahimik nang talaga. Dapat nagdarasal na tayo. Ayaw man nating magdasal, igalang natin yung mga gustong magdasal. Maganda ang simbahan, hindi kapag magandang mga palamuti. Maganda ang simbahan, hindi kapag maayos lang o malinis lang. Pinakamaganda ang simbahan kapag may mga taong taimtim na nagdarasal. Sapagkat ang simbahan ay ginawa para sa ganyan. Sa labas dito, minsan, medyo naiinis na ako. Gusto ko na nga mag-report sa kinauukulan. Kasi may mga gumagala dyan, napansin ko tuwing magpapasko. Mga 1-2 motor yan, napakalakas ng tambucho. I wonder kung naririnig pa nila yung konsensya nila. Kasi minsan kahit nagmimisa, nandyan sa may gasolinahan, ibibirit pang talaga, ire-revolution pang talaga. Ay, nako. Bakit nga ba naging komportable tayo na sa ingay at hindi na tayo sanay sa katahimikan? No wonder, medyo magulo rin ang ating buhay. Sinabi ko po yan sapagkat ang focus po ng ating mabuting balita ngayon ay ang tahimik na si Jose. San Jose. Napakatahimik niya, kaya wala ni kahit isang salita ang naitalang sinabi niya sa Biblia. Pero wag ka, sa kanyang katahimikan, naghuhumiyaw naman ang kanyang malalim na relasyon sa Diyos, ang kanyang kabanalan. Isipin po ninyo, sino sa atin ang ganito? Sa pamamagitan lamang ng panaginip, nakakasunod sa Diyos ng klarong-klaro? Di ba tayo? Madalas pag nananaginip, di nga natin alam, i-interpret yung ating panaginip. Napakalabo. Nakakalimutan pa natin. Kaya nga parang gusto mong sabihin sa nakasakit sa'yo,
Lalong-lalo na sa ex mo, sana panaginip ka na lang para madali kitang makalimutan. Boom. Pero si San Jose, hindi eh. Klarong-klaro eh. Halimbawa, yung panaginip niya ngayon, tungkol sa pagdadalang tao ni Maria. Yung panaginip niya, halimbawa, nang sabihan siyang, itakas mo ang iyong mag-ina. Yung panaginip niya, halimbawa, na bumalik na kayo sa Israel. Yung panaginip niya, halimbawa, na manatili kayo sa Galilea. Klarong-klaro. At ang Diyos talaga, ang welcome na nangungusap sa panaginip niya. Wala siyang napaganipang iba. Patunay ng malalim na relasyon niya sa Diyos. Patunay na malapit siya sa Diyos. Tandaan po nating nangungusap ang Diyos sa katahimikan ng buhay at puso natin. At yan si San Jose. Yan ang matututunan natin sa Kanya. Una, tahimik ang puso niya. Tahimik ang loob niya. Kasi wala siyang ibang sinusundan, kundi ang Diyos lang talaga. Wala siyang ibang ine-entertain na kung ano-ano, na mga ingay. Yes, lahat ay naririnig natin. Pero may kapangyarihan tayo kung ano lang yung pakikinggan, pagtutuunan, siseryosohin, isa sa puso, isa sa isip natin. Siya, dala ng kanyang pagiging matuwid, laging kung ano lang ang tinig ng Diyos. Yun lang ang kanyang sinusunod. O hindi ba't yun naman din nasabi ng ating Panginoong Jesus? Ang kanyang tupa, kilala siya kasi nakikinig lagi sa Kanya. In connection with this, sinisikap din niyang maging malinis ang puso niya. Hindi lang sa kasalanan, kundi sa mga negatibong damdamin tulad ng galit, hinanakit, takot, pag-alala, inggit. Isipin po ninyo, yan ang ginawa niya dito eh. Nang malaman niyang buntis si Maria, imposible na hindi siya naapektuhan. Kaya nga, iniisip niyang hiwalayan na lang. Siyempre, nag-alala din siya, natakot din siya, may mga questions din siya. May pagtatanong din siya hinggil sa ano bang nangyari kay Maria. Pero ang maganda sa kanya, hindi niya pinatulan ang mga yon. Inalis niya yon sa puso niya. Hindi niya inimbak yung mga yon. Kaya nga siya nakatulog eh. Makakatulog ka ba nang nag-aalala ka? Makakatulog ka ba nang nagagalit ka? Makakatulog ka ba nang may mga iniintindi ka? Inalis niyang lahat yun. Kaya siya nakatulog ng mahimbing. And so, the Lord spoke to him through his dream. Sana ganun din tayo. Sabi ko nga, natural yung mga emosyon natin kapag nakakaramdam tayo ng mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Pero, may kapangyarihan tayo na hindi ito tanggapin, na hindi ito paniniwalaan, na hindi ito ang maging focus ng buhay natin para makatulog pa rin tayo ng mahimbing. Natatandaan nyo naman siguro yung sinabi ni Kristo sa isang synagogue or Roman official, if I'm not mistaken, alinman sa dalawa, nang may magbalita, patay na po ang anak ninyo. Siyempre, nataranta siya. Siguradong nag-alala siya o nalungkot siya. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Huwag kang matakot. Maniwala ka lang. Huwag kang padala sa takot mo. Huwag kang padala sa lungkot mo. Huwag kang padala sa pag-aalala mo. I'm sure yun din madalas ang sinasabi sa atin ni Kristo kapag namumroblema tayo. Ang problema, hindi lang yun ang ating pinakikinggan talaga. Ang mas pinakikinggan natin, yung negatibong emosyon natin. Try nyo po, sa araw-araw, kahit sa loob lamang ng isang linggo, kahit sa loob lamang ng ilang minuto, tumahimik kayo sa kwarto ninyo at mag-focus lang kayo sa kahit isang napakahinang sound. Pwedeng yung marinig ninyong ihip ng hangin, lalo na sa mga dahon sa paligid natin. Pwedeng yung marinig ninyong panakanakang pag-drip o pagtulo ng tubig mula sa gripo ninyo. Pwedeng yung paghuni ng ibon. Yung kahit na isa lang na pinaka-mahinang sound sa paligid natin. Gawin natin kahit sa loob lamang ng isang sandali at sa loob lamang ng isang linggo, and we will realize na sa araw-araw, nandyan yung napakahinang sound na yan. Nandyan, constantly, hindi nawawala. Araw-araw nandyan. Na kung mag-e-extend ka pa ng araw, kahit isang buwan, nandyan pa rin, maririnig at marinig mo pa rin. Basta't mag-focus lang tayo. So,
Why am I telling you this? Kung sigurado ako na may maririnig kang kahit napakahinang sound, constantly, araw-araw nandyan maririnig mo, kung mag-focus ka lang dyan, mas sigurado ako na sabihin sa'yo na mas maririnig mong may constant little voice in our hearts na nangungusap sa atin sapagkat nandito sa puso natin ang Panginoon natin. Siyang nagsasabing, huwag kang matakot, huwag kang malungkot, huwag kang patalo sa iyong pag-aalala. Hindi lang natin naririnig kasi iba ang ating dinirinig. Linisin natin ang puso natin sa ingay. Be like Saint Joseph. Kaugnay nito, tahimik din ang buhay ni San Jose. Kasi hindi naman niya ina-expose ang buhay niya sa iba. Pansinin po ninyo, nawala na lang sa eksena nang hindi natin namamalayan Pag binabasa mo yung Biblia, nasan ba si San Jose? Ba't biglang nawala? Namatay siya nang hindi man lang nasabi na siya'y namatay. Siguradong siya'y namatay na sapagkat kung siya'y buhay pa, nang namamatay si Jesus, imposible na wala siya sa paanan ng krus. Imposible na wala siya sa tabi ni Maria. Imposible yon. Kaya patay na siya. Pero hindi mo namalayan dahil hindi naman ugali ni San Jose yung i-draw ang attention ng tao sa kanya. Yung ibulat-lat sa iba yung buhay niya. Tahimik lang ang buhay niya. Ayaw niya nang maging komplikado talaga. Bagamat napakalaki ng role na ginampanan niya. Tayo, bagyang kibot, kahit na wala namang kwenta yung ginagawa, selfie, post. Kung nasaan lang, selfie, post. Ano yung kinakain? Selfie, post. Ano yung okasyon? Selfie, post. Tapos magtataka pa tayo na biglang may nanggugulo sa atin, may nang-i-scam, o kaya may naninira sa atin. Sinabing ganun, pero hindi naman pala. Pero may batayan. Bakit? May nakikitang mga ginagawa natin dahil sa araw-araw, post tayo ng post. Tandaan natin, privacy is power. People cannot destroy what they do not know. Hindi nila kayang sirain ang hindi nila nalalaman sa atin. Kung lagi nating pinapaalam, tayo na rin ang sumisira ng diskarte o ng kaligayahan at buhay natin. Ay nako, maniwala ka. Hindi lahat ng nagla-like at nag-heart sa post mo, gusto yung pinopost mo. Nagpapalitan lang kayo ng pabor kasi gusto niya, pag nag-post siya, pag-like ka rin. Pero hindi necessarily, nagugustuhan niya. Hindi necessarily na lahat ng umingiti sa harap mo at tumatango sa'yo, ina-affirm yung ginagawa mo at masayang tunay para, hindi ganon. Alam mong hindi ganon ang buhay. Alam mong hindi lahat ng tao ay inordain ng Diyos para sa buhay mo. Ilan lang yan. Piliin mo lang. Pero hindi lahat iyong pagkakatiwalaan. Mas marami ang iyong kapwa na naiinggit lang sa iyo. Mas marami ang kapwa natin na gustong bumagsak tayo. At mas marami ang kapwa natin na walang pakialam sa atin. Kaya kung gusto natin hindi maging komplikado at maging tahimik ang buhay natin, maging tahimik din tayong mabuhay. Kaugnay nito, si San Jose ay hindi rin nanggugol ng buhay ng iba. Napansin po ba ninyo na kahit alam niyang may mali, parang may mali sa nangyari kay Maria, hindi naman siya nag-iskandalo Hindi naman niya pinagsalitaan si Maria, hindi siya nagalit kay Maria. Nang samahan niya uli si Maria, wala namang nabakas tayo kay Maria na naiilang sapagkat hindi pala naisulat lang sa Biblia, napagsalitaan pala siya, nasigawan pala siya ni San Jose. Hindi, walang ganun Walang ganun. Kaya nga gusto niyang hiwalay na lang ng lihim para wala nang iskandalo. Hindi tulad natin. Nako, pag may nakita tayong gigil na gigil tayo. Gusto nating bulat-latin, gusto nating pagpiestahan. Gusto nating mas lalong idiin. Sa nangyayari, dinadrag natin pati buhay natin. Nadadrag tayo sa stress. At ginagawa nating toxic ang lipunan na ginagalawan natin sapagkat kung anong ginagawa natin, kung anong finifeed natin, inaalagaan natin sa lipunan natin, darating ang pagkakataon, tayo ay mabibiktima rin. Kaya, sanang ganon. Matuto tayo kay San Jose. Pansinin po ninyo ang Panginoong
Lagi siyang sumusunod sa Ama. Ikalawa, hindi niya gusto yung pinagpipiestahan niya siya. Gagawin nga siyang hari kung ilang beses, ayaw niya. May mga pagkakataon nga na pinipilit siyang mag-stay, umaalis na siya. Pribado pa rin ang buhay niya. At ikatlo, hindi niya hinuhusgahan ng mga nagkakasala. Hindi niya hinihiya. Alam kong Diyos siya. Pero tandaan natin, naging tao rin naman siya. Kaya malamang, natutuhan din niya ito kay Jose na tumayong tatay niya. Matuto rin sana tayo kay San Jose. Maging komportable tayo sa katahimikan at hindi sa ingay para matahimik din ang ating buhay. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringin ng Diyos sapagkat ang mahal niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong magkaroon ng tahimik na disposisyon. Kahit na maingay sa paligid ko, kahit na maraming mga problema, tulungan mong mapanatag ang puso ko sa iyo. Tulungan mo kong makasunod sa kalooban mo. Kahit na kung minsan ay ayaw ko o natatakot ako, tulungan mo po ako. At sana hipuin mo rin ang puso ng mga mahal ko sa buhay, ng kapwa kong pinagugulo ang buhay ko, yung mga nagbibigay ng problema, ng mga nagbibigay ng ingay, yung mga nagiging dahilan ng paghihirap ko, ng pagtitiis ko, ng pagkawala ko ng focus sa iyo. Tulungan mo, Panginoon, na sana malampasan ko rin ang lahat ng ito. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan natin. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos. Gusto niya ring maging tahimik ang buhay mo sa kabila ng maraming ingay sa kapaligiran mo. Pagtiwala ka sa Kanya, makinig ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Gawin mong maging malinaw ang tinig ng Diyos sa puso mo. Alisin mo ang takot mo. Huwag kang patalo sa lungkot mo. Mabibingi ka sa mga magagandang sasabihin at pangako ng Diyos para sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon, magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak kay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Sa iyo ako maghahain ng aking pasasalamat sa banal na pangalan ng Panginoon. Ako ay tatawag. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Ay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Gagawing mamunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong namana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot
sa iyong altar. Nagmula po sa trigo, bunga ito ng paggawa, tanggapin mo't paspasan. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Panginoon, alay namin, ang alak na ito'y hain sa iyong altar. Nagmula po sa ubas, katas ito na piniga, tanggapin mo't paspasan. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong kapal. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa'y kampihin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin. Sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birang Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa Kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming inihayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sana sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Danang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama si na Joyce. Salito Persico Diyos sa Amang Zeni Loleng Nene Diong Gaso Maria Sose So Erelito So Oreo Iska Belen Benjamin Nelly Enrique Ada Dante Gorio Emer Elsie, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nangalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tayong panalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ang mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya'y buo. Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ang mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan.
lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bini katulad ng pusa ang pilay lulundag aawit sa galak ang mga pipi. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem, masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan. Huwag kang matakot, lakasan ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Lungkot at dalamhati ay magpapalitan ng mga buhat magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming pinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin. Tungkulin mo'y tinupad, sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos, Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan.
Panalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa mga nag-alay ng para sa ibibigay nating pamasko sa mga mahirap. Bukas ay cheese naman tayo. Sana po mag-alay kayo ng cheese. Salamat po. Salamat din po sa pakiisa ninyo. Gayon din ang kasama natin sa online, sa mga binibigay nyo rin pong tulong through our GCash and bank account. Maraming salamat po. We assure you na makakarating din po ito sa tutulungan natin ngayong magpapasko. Salamat sa pagtangkilik sa souvenir shop, sa mga nag-aalay ng Algasya. Maraming salamat po. Salamat sa pagtangkilik sa Srinivas na Crown. Sana po maging bahagi ng pagbibigay natin ng regalo yung mga items ng souvenir shop at yung Srinivas na Crown, yung mga sweatshirt natin, please. Yung mga riding jersey, maganda na po yung quality. Nakapag-evangelize pa tayo sapagkat meron siyang mensahe. Salamat din sa pag-share ng ating mga live masses and videos na nagiging dahilan para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of La Salette para makatulong tayo sa mga nangangailangan, lalo na sa mga simbahan, sa mga parishes. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapatayo pa rin tayo ng mga chapels. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa kalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal